Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Andres. Walang eksaktong taon. Puerto Galera. Mula sa Maynila, lumipat ang mag-ama na sina Tatay Ricardo at Andres sa probinsya. Pagkarating pa lamang nila, kaagad nang nagkaroon ng kaibigan si Andres na si Pablo. 5 taon ang tanda nito sa kanya. Naging malapit ang dalawa at madalas nasa tahanan nila Andres si Pablo. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumibay ang pagkakaibigan ni na Andres at Pablo. Sabay silang naglalaro sa bukid, nagbibisikleta sa paligid, at nagtutulungan sa kanilang mga takdang aralin. Si Tate Ricardo natutuwa sa pagkakaroon ni Andres ng mabuting kaibigan. Madalas niyang iniimbita si Pablo na maghapunan kasama nila. Sa tuwing may problema si Pablo sa tahanan, palagi siyang tinutulungan ni Tate Ricardo at ni Andres. Sa bawat hamon at saya na kanilang naranasan, naging tila magkapatid na rin ang tulingan ng dalawa. Dumaan man ang mga taon, hindi natinag ang kanilang pagkakaibigan at palaging magkasama sa hirap at ginhawa. Mabuti na lang naging kaibigan kita, Andres. Kundi mag-isa lang ako kagaya ng dati. Wika ni Pablo sa kaibigan. Ako rin, Pablo. Mas masaya ang buhay dito sa probinsya dahil sa'yo. Palagi tayong magkasama sa lahat ng bagay. Tugon ni Andres habang naglalaro sa bakuran. Salamat din kay Tate Ricardo. Ang bait niya eh. Parang tatay ko na rin siya. Wika ni Pablo. Oo. Palagi niya nga sinasabi na ang mga kaibigan parang kapatid din. Kaya kahit anong mangyari, magkaibigan pa rin tayo, ha? Tugon ni Andres. Muling naglaro ang dalawa. Puno ng saya at tiwala na ang kanilang pagkakaibigan magtatagal habang buhay. Habang nagbibinata, mas lalong tumibay ang samahan ng magkaibigan. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang may lumipat na isang babae sa baryo nila Andres. Yun ay si Soledad. Balingkinitan ang balakang, maamo ang muka, at porselana ang kutis. Kaagad nakuha ni Soledad ang atensyon ni Andres at ng iba pang mga kalalakihan sa baryo. Maliban na lamang kay Pablo. Pablo, nakita mo na ba si Soledad? Napakaganda niya. Hindi ko nga mapigilang mapatingin tuwing nadadaanan ko siya. Wika ni Andres habang nakaupo sa tarangkahan ng bahay nila Andres. Oo, napansin ko nga rin siya eh. Pero mas gusto ko pa rin magtuon sa ating mga plano at gawain. Marami pa tayong dapat gawin sa bukid eh. Tugon ni Pablo na tila walang interes. Siguro nga, pero hindi ko mahalis sa isip ko si Soledad eh. Gusto ko siyang makilala ng husto. Dagdag ni Andres. Lumipas sa mga araw. Naging malapit sina Andres at Soledad. Palagi silang nag-uusap at nagkakasama sa iba't ibang gawain sa baryo. Habang lalong napapalapit ang loob ni Andres kay Soledad, naging abala naman si Pablo sa kanilang mga gawain sa bukid at sa pagtulong kay Tate Ricardo. Bagaman tila nagkakaroon ng pagbabago sa kanilang pagkakaibigan, nanatiling matatag si Pablo sa pagsuporta kay Andres. Ay, bakit ba nagagandahan kayo kay Soledad? Eh halos pareho lamang siya ng ibang mga kababaihan dito sa ating baryo eh. Tanong ni Pablo sa kaibigan.
Anong parehas? Katawan pa lang ni Soledad, lamang na siya sa ibang kababaihan dito sa baryo natin. Hindi ko nga malaman kung hindi mo lang batibo si Soledad o talagang inis ka lang sa kanya eh. Tugon ni Andres. Nakagad namang sinagot ni Pablo. Ay nako, parehas no? Hindi ko talaga tipo si Soledad. Naiinis ako sa kanya eh. Iba talaga yung pakiramdam ko sa babaeng yan. Ewan ko ba kung ano yung nakita mo kay Soledad na yan eh. Baka hindi ka naman kasi tunay na lalaki pare. Naiinggit ka lang sa kagandahan ni Soledad eh. Pagbibiro ni Andres. Kagad namang binatukan ng mahina ng binata ang kaibigan. Puro ka talaga kalokohan eh no? Hindi kasi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng isang tao. Mas nais ko pang mag-asawa at magmahal ng hindi kagandahan. Basta mabuti ang kalooban. Ang panlabas na anyo, kumukupas pero ang kagandahan ng kalooban, kailanman hindi mawawala kahit sa pagtagal pa ng panahon. Wika ni Pablo. Pumalakpak naman si Tatay Ricardo sa sinabi nito. Ay nako, buti pa itong si Pablo. Panloob ang hinahanap at hindi panlabas na anyo. Tama ang mga sinabi ng kaibigan mo Andres. Hindi dapat tumingin sa mukha ng isang tao o kahit pamayaman o mahirap. Tandaan mo, dapat pantay-pantay ang pagtingin natin sa lahat ng ating kapwa. Wika ni Tatay Ricardo. Napakamot na lamang sa ulo si Andres. Ano bang labang ko sa inyong dalawa? Sa bagay, may punto nga naman kayo. Mula ngayon, babaguhin ko na yung pananaw ko sa buhay. Papakinggan ko yung payo niyo, Tay. Tugon ni Andres. Ganyan nga kaibigan. Mas mabuti kung palagi nating susuriin ang pagkatao kaysa sa panlabas na anyo. Dagdag ni Pablo na may ngiti sa muka. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbago ang pananaw ni Andres. Nagsimula itong makipagkaibigan sa iba't ibang tao sa baryo. Hindi base sa kanilang itsura kundi sa kanilang ugali at kabutihan. Nakilala niya ang mga tao sa mas malalim na paraan at naging mas masaya siya sa kanyang mga bagong karanasan. Matapos ang araw na yun, sinikap ni Andres na tumingin sa ibang babae ngunit tila pinaglalaroan siya ng tadhana. Isang araw, habang bumibili sa tindahan, bigla na lamang lumapit si Soledad sa kanya. Magandang araw sa iyo, Andres. Matagal na kitang napapansin at ng kaibigan mong si Pablo. Marami rin ang nagsabi na may pagtingin ka sa akin. Nakakahiya mang aminin. Gusto rin kita. Wika ni Soledad. Nagulat naman si Andres sa sinabi ng dalaga. Soledad, magandang araw din sa iyo ah. Totoo. May pagtingin ako sa iyo pero hindi ko inaakalang mapapansin mo ko. Pero alam mo, napaisip din ako sa sinabi ng kaibigan ko si Pablo at ni Tatay tungkol sa pagtingin sa panloob na ugali ng isang tao. Kung yun ang nararamdaman mo, mas gusto sana kitang makilala ng higit pa. Tugon ni Andres. Naiintindihan ko, Andres. Alam mo, hindi ko rin naman gustong magustuhan ako dahil lang sa itsura ko. Mas mahalaga pa rin kung ano ang nasa loob, hindi ba? Tanong ni Soledad. Ngumiti ito sa binata. Tama ka, Soledad. Kaya simula ngayon, gusto ko sanang makilala ka pa ng lubos. Hindi lang bilang isang maganda sa panlabas, kundi kung ano ba talaga ang pagkatao mo. O rin, Andres. Gusto kong makilala ka at ang kaibigan mong si Pablo. Magkababaryo tayong lahat at mas mabuting magkakilala tayo ng gusto. Wika ni Soledad. Simula noon,
Naging magkaibigan sina Andres, Soledad at Pablo. Masaya silang nagkwentuhan at nagkakasama-sama sa iba't ibang gawain sa baryo. Natutunan ni Andres na ang tunay na kagandahan ay nasa kalooban ng tao at naging mas malapit sila ni Soledad sa isa't isa. Andres, nakikita kong natututunan mo na ang isang mahalagang aral sa buhay. Masaya ako para sa iyo, anak. Wika ni Tatay Ricardo. Salamat po tay ha. Salamat din sa iyo Pablo. At higit sa lahat, salamat sa iyo Soledad ha. Sa pagbibigay ng pagkakataong makilala kita ng lubos. Tugon ni Andres. Walang anuman, Andres. Masaya din ako at naging bahagi ka ng buhay ko. Pati ka na rin, Pablo. Wika ni Soledad. Wala namang imik si Pablo dahil kahit napalapit na siya sa dalaga, pakiramdam niya, hindi niya ito maaaring pagkatiwalaan sa hindi niya malamang dahilan. Pakiramdam ni Pablo, hindi nagiging totoo sa kanila si Soledad. Nabubulag lamang sila sa pagpapanggap nito. Dahil sa paghihinala, nagpasya si Pablo na palihim na sundan at manmanan ang dalaga. Hanggang sa sumapit ang kaarawan ni Soledad, ilan lamang ang inimbita ni Soledad sa kaniyang tahanan. Habang abala ang lahat, kaagad na pumuslit si Pablo sa bawat silid ng tahanan ng dalaga. Sa pagpasok sa unang silid, wala siyang nakitang kakaiba. Patuloy itong naghanap at sa pangalawang silid, may nakita itong lumang kahon na nakakandado. Kaagad niyang binuksan ito gamit ang hairpin na daladala niya. Sa loob ng kahon, natagpuan niya ang mga sulat at larawan. Ang mga sulat ay mula sa iba't ibang tao na tila naglalaman ng mga reklamo at hinaing laban kay Soledad. May mga larawan din na nagpapakita ng iba't ibang lalaki na kasama niya sa iba't ibang lugar. Teka, ano kayang ibig sabihin nito? Sabi na nga ba hindi dapat pagkatiwalaan ng babaeng yun. Wika niya sa sarili habang patuloy na nagbabasa. Bigla niyang narinig ang mga yabag na papalapit sa silid. Kaagad niyang binalik ang mga sulat at larawan sa kahon. Lumabas ng kwarto na tila walang nangyari. Nakita niya si Andres na papalapit. Pablo, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka ni Soledad eh. Tanong ni Andres. Wala lang, naglilibot. Tara na nga, balik na tayo sa kasiyahan. Pagsisinungaling ni Pablo. Sa kanilang pagbalik sa sala, hindi maiwasan ni Pablo ang mag-alinlangan kay Soledad. Alam niyang may tinatago ito at kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kinagabihan, matapos ang kasiyahan, kinausap ni Pablo si Andres ng sarilinan. Andres, may kailangan kang malaman tungkol kay Soledad. At alam kong karapatan mo na malaman yun. Wika ni Pablo. Ano ba yung Pablo? Anong ibig mong sabihin? Mukhang seryoso ka eh. Tanong ni Andres. May nakita akong mga sulat at larawan sa silid niya. Mukhang marami siyang tinatago at hindi siya ang inaakala nating siya. Pagsisiwalat ni Pablo. Teka, hindi ko maintindihan Pablo. Ano bang nakita mo? Nasaan yung pruweba mo? Bukas Andres, magkita tayo. Kailangan nating siyasatin ito ng mas mabuti. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin kaya dapat makita mo yun. Tugon ni Pablo at dali-daling umalis. Kinabukasan, nagsimula ang pagsisiyasat nila Pablo at Andres ngunit wala silang napala. Kaagad na nagpaalam si Andres kay Soledad at kinausap ang kaibigan.
Akala ko ba kaibigan na natin si Soledad? Akala ko tiwala ka na sa kanya. Bakit gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo, Pablo? Tanong ni Andres. Alam kong nakita ng mga mata ko. Hindi ako nagsisinungaling, Andres. At kung hindi ka naniniwala sa akin, wala akong magagawa. Mukhang tuluyan ka ng nabulag ni Soledad. Tugon ni Pablo. Ikaw lang naman ang nagsasabi niyan, Pablo. Kung ayaw mo kay Soledad, wala akong magagawa, pero ang gumawa ng kwento para magkasira kami, hindi na maganda yan, pare. Mas mainam sigurong lumayo muna tayo sa isa't isa. Wika ni Andres. Hindi na nagsalita pa si Pablo. Matapos ang araw na yon, hindi na muling nag-usap pa sina Pablo at Andres. Sakto namang kinakailangan ng pamilya ni Pablo na umuwi ng probinsya dahil kaarawan ng lolo ng binata. Pagkarating sa probinsya, kagad silang sinalubong ni Lolo Luis. Opo, mabuti naman at nakadalaw kayo dito sa aking tahanan. Wika ni Lolo Luis na may ngiti sa labi. Siyempre naman, Lolo. Kaarawan mo, kaya dapat lang nakasama mo kami sa pagdiriwang nito. Tugon ni Pablo. Ipinagdiwang ng pamilya ang kaarawan ni Lolo Luis. Kinabukasan, matapos ang handaan, napansin ni Lolo Luis na tila malungkot ang apo. O apo, may problema ka ba? Pansin ko kagad yan ang pagdating nyo pa lang dito. Tanong ni Lolo Luis. Hindi na napigilan pa ni Pablo ang sarili. Kagad na kwento ang mga nangyari. Nalungkot ang matanda sa mga sinabi ng apo. Kasi Lolo, simula nang dumating ang Soledad na yun sa buhay ni Andres, nagkasira na kaming dalawa. Mas pinipili niya pa yung babaeng yun at para bang nabubulag na siya. Wika ni Pablo. Teka, Soledad, parang kilala ko ang tinutukoy mo. May larawan ako dito ni Soledad na gumagayuma sa halos lahat ng kalalakihan sa kabilang baryo. Tugon ni Lolo Luis. Kagad na kinuha ang larawan sabay pinakita yon sa apo. Lolo, siya nga po yan. Yan si Soledad. Paano ka nagkaroon ng larawan niya? Tanong ni Pablo. Kami mga albularyo sa iba't ibang baryo dito sa probinsya. Kaagad na binalaan upang hindi maulit ang nangyari sa mga nabiktima ni Soledad. Bukod sa nanggagayuma, isa ring aswang at ang mga napapaibig niya. Kinukuha niya at hindi na natatagpuan pa. Kung ganun, nasa kapahamakan ng kaibigan ko, Lolo. Kailangan kong tulungan siya. At ang iba pang maaari maging biktima ng aswang na yon. Wika ni Pablo. Kagad na naghandang bumalik si Pablo sa kanilang baryo kasama si Lolo Luis. May dala silang mga gamit pangontra sa mga elemento ng kadiliman na maaaring makatulong sa pagliligtas kay Andres at sa iba pang maaaring maging biktima ni Soledad. Ngunit bago pa man makarating ng baryo, bigla na lamang sinugod ang maglolo ng mga aswang na hindi nila alam kung saan nagmula. Nagulat si Pablo at Lolo Luis sa biglaang pag-atake. Ngunit mabilis silang kumilos upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Gamit ang mga anting-anting at iba pang panlabang na dala ni Lolo Luis, hinarap nila ang mga aswang. Pablo, manatili kang malapit sa akin at wag na wag kang aalis sa tabi ko. Sigaw ni Lolo Luis habang inihahanda ang mga pangontra. Opo, Lolo. Anong gagawin natin? Mukhang ayaw nilang magpaawat at pakiramdam ko. Hinahadlangan nila tayo eh. Tugon ni Pablo habang nakatingin sa paligid, naghahanap ng paraan upang makatakas.
Kailangan nating gamitin ang mga anting-anting na ito. Hawakan mo itong buntot pagi at iwas-iwas mo sa harap ng mga aswang. Wika ni Lolo Luis habang inaabot ang buntot pagi kay Pablo. Kaagad namang kinuha ng binata ang buntot pagi at ginawa ang sinabi ng lolo. Unti-unti, nagsimulang umatras sa mga aswang. Ngunit patuloy pa rin ang pag-atake ng ilan sa kanila. Sa kabila ng panganib, hindi nawala ng tapang sina Pablo at Lolo Luis. Hanggang sa wakas, nagtagumpay silang mapaalis ang mga aswang at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay papunta sa baryo. Lolo, ang dami pala ng mga aswang na yon. Hindi ko akalain na totoo ang mga kwento mo. Akala ko, parte lamang sila ng ating alamat eh. Wika ni Pablo habang hinihingal. Apo, matagal nang naririto ang mga aswang na yon. Kailangan lang natin maging handa at magtulungan. Ngayon, mas kailangan nating magmadali. Malapit na tayo. Tugon ni Lolo Luis. Pagkarating nila sa baryo, hindi na nag-aksaya ng panahon si Pablo. Kaagad niyang hinanap si Andres at nang matagpuan niya ito, kaagad siyang lumapit sa kaibigan. Andres, kailangan kitang makausap ng seryoso. Alam kong galit ka sa akin pero mahalaga yung pakay ko rito. Wika ni Pablo. Nag-aalangan man. Sumama si Andres kay Pablo. Dinala siya ni Pablo sa isang tahimik na lugar kung saan naghihintay si Lolo Luis. Doon ay kwinento ni Pablo ang lahat ng sinabi ni Lolo Luis tungkol kay Soledad. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa iyo, Pablo. Napakabait ni Soledad sa akin. Hindi ko nga nakikitang masama siyang tao eh. Baka sinasabi mo lang yan. Naiinggit ka siguro sa pagiging malapit namin, no? Wika ni Andres, na halatang naguguluhan na. Andres, marami na siyang nabiktima. Ang kanyang kagandahan at kabaitan ay bahagi ng pang-aakit. Kailangan mong maging matalino at hindi magpadala sa kanyang mga pakana. Wika ni Lolo Luis na may halong pag-aalala. Andres naman, matagal na tayong magkaibigan. Hinding-hindi kita ipapahamak. Kailangan nating magsama-sama at pigilan si Soledad bago pa siya makapanakit ng iba. Pakiusap ni Pablo. Ngunit hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Andres. Tumawa lamang ang binata at iniwan ang maglolo. Hahabulin pa sana ni Pablo ang kaibigan. Ngunit mabilis itong pinigilan ni Lolo Luis. Pabayaan mo na siya, Pablo. Nasa ilalim siya ng gayuma ng aswang. Hindi natin siya mapipilit kung ayaw niyang maniwala. Wika ni Lolo Luis habang hawak-hawak ang braso ng apo. Lolo naman, baka masaktan po siya ni Soledad. Ayoko may mangyaring masama sa kaibigan ko. Tugon ni Pablo. Alam ko, Apo. Pero minsan, kailangan nating hayaang matuto ang iba sa kanilang mga pagkakamali. Ang mahalaga ngayon, gawin natin ang lahat para mapigilan si Soledad. Wika ni Lolo Luis. Tumango si Pablo kahit mabigat ang loob. Lolo, ano na po bang susunod nating gagawin? Hindi tayo dapat magsayang ng oras eh. Tanong ni Pablo. Kailangan nating humingi ng tulong mula sa mga kasama natin. Mas magiging malakas tayo kung magkakasama tayo. Tugon ng lolo. Naglakad sila papunta sa kanilang mga kaibigan. Handang harapin ang anumang pagsubok na dala ni Soledad. Pagkarating nila kina Pedro at Clara,
Kagad nilang kwento ang kanilang balak na pigilan si Soledad. Matagal na tayong may problema kay Soledad. Panahon na para tapusin ito. Wika ni Pedro habang tumatango si Clara sa tabi niya. Anong plano natin? Kailangan magmadali tayo bago mahuli ang lahat. Dagdag ni Clara. Kailangan nating magtipon ng mas maraming tao. Mas magiging ligtas tayo kung marami tayo. Pumunta tayo sa bahay ni Aling Marta. Baka makatulong siya. Tugon ni Pablo. Naglakad silang lahat papunta sa bahay ni Aling Marta. Nang makarating, ipinaliwanag nila kagad ang sitwasyon. Tama si Pablo. Kailangan nating magkaisa. Kukunin ko ang mga kakailanganing gamit. Wika ni Aling Marta habang naghahanda ng ilang mga kagamitan. Narinig ko mula kay Mang Berto na madalas pumupunta si Soledad sa lumang gilingan tuwing gabi. Doon natin siya maaaring harapin. Maghanda na tayo. Dalhin natin ang lahat ng kailangan. Mas mabuti nang handa tayo sa lahat ng posibleng mangyari. Wika ni Lolo Luis. Pagsapit ng gabi, nagtipon-tipon sila sa harap ng lumang gilingan. Tahimik ang paligid. Tanging ang liwanag ng buwan ang kanilang gabay. Dahan-dahan silang lumapit at bawat isa ay may hawak na ilaw at kagamitan. Kagad na nagtanong si Pablo sa kasamahan. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Pagpasok nila sa gilingan, narinig nila ang kaluskos mula sa loob. Umigpit ang hawak ni Pablo sa kanyang ilaw. Lalo silang nag-ingat at lumapit ng dahan-dahan. Sa isang sulok, bumungad sa kanila si Soledad. Nakangisi at tila naghihintay sa kanila. Akala niyo ba matatakasan niyo ko? Mas tuso pa ako sa tuso. Wika ni Soledad. Tila kumikislap ang mga mata sa dilim. Wala kang magagawa sa amin, Soledad. Hindi na kami papayag na manakit ka pa ng iba. Tugon ni Pablo. Nagkatitigan sila. Bawat isa'y handang ipaglaban ang kanilang kaligtasan at ang kapayapaan ng komunidad. Bigla na lamang dumating si Andres at nagtataka ito sa nangyayari. Teka, anong nangyayari dito? Bakit kayo nandito? Tanong ni Andres. Halatang naguguluhan habang tumitingin sa paligid. Andres, mabuti at nandito ka. Kailangan ka namin upang magising ka sa gayuma ng aswang. Tugon ni Lolo Luis. Umaasang makumbinsi ang kaibigan ni Pablo na sumama sa kanila. Ano ho bang sinasabi ninyo? Bakit niyo ho ba siya kinakalaban? Tanong ni Andres. Na tila hindi pa rin lubos na naniniwala sa mga babala ni Pablo. Wala kang alam, Andres. Isa kang mangmang at utu-uto. Sila ang nagkalat ng kasinungalingan laban sa akin. Tugon ni Soledad. Hindi totoo yan, Andres. Siya ang tunay na panganib dito. Kailangan nating magkaisa para mapigilan siya. Pero paano kung tama siya? Paano kung kayo ang nagkakamali? Tanong ni Andres. Ngunit makikita ang pag-aalinlangan sa mga mata. Andres, alam naming matagal na kayong magkaibigan ni Pablo. Pakinggan mo naman kami. Hindi ka namin nilalagay sa panganib. Wika ni Clara. Umaasang maniniwala sa kanila si Andres. Habang nag-uusap sila, unti-unting lumapit sa Soledad.
ang muka'y puno ng determinasyon at galit. Biglang kumilos si Lolo Luis. Hawak ang isang agsam. Mabilis na hinagis ito kay Soledad. Nasabit ang agsam sa kanyang mga braso ngunit mabilis siyang nakawala. Hindi niyo ako mapipigilan. Mas malakas ako kumpara sa inyo. Sigaw ni Soledad. Habang humahakbang ng paatras, tila nag-aambang tumakas. Pablo, anong gagawin natin? Hindi ko alam ang nangyayari pero sigurado na ako. Masama nga si Soledad. Wika ni Andres. Ngayon ay handa na itong sumama sa kanila. Magkaisa tayo, Andres. Harapin natin siya ng sama-sama. Tugon ni Pablo. Buo ang kagustuhang manalo at nag-aalab ang mga mata. Nagkatitigan silang lahat, handang ipaglaban ang kanilang kaligtasan at kapayapaan. Sa pag-aakma ni Soledad na umatake, sabay-sabay silang kumilos. Nagkaisa sa kanilang layunin na wakasan ang panganib na dulot ni Soledad. Sa isang iglap, mabilis na pumuesto sa magkabilang gilid si Pedro at Clara. Habang si Lolo Luis at Aling Marta naman, nag-abang mula sa likuran. Si Pablo at Andres ay humarap kay Soledad, handang harapin ang anumang gagawin niya. Hindi niyo ako matatalo. Kahit na magtulungan pa kayong lahat. Sigaw ni Soledad. Ang boses nito ay puno ng galit. Hindi na kami matatakot sa iyo, Soledad. Sa pagtutulungan namin, mananaig kami laban sa iyo. Lahat kami ay handang ipaglaban ng isa't isa. Tugon ni Pablo. Biglang sumugod si Soledad. Ngunit mabilis silang kumilos. Si Pedro at Clara ay sabay na humawak sa mga braso niya. Habang si Lolo Luis naman, pumulupot ng agsam sa katawan. Si Aling Marta ay mabilis na naglabas ng isang medalyon at tinapat sa mukha ni Soledad. Ito ay nakapagpahina sa aswang. Hindi. Hindi ito maaari. Pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa akin. Patuloy na sigaw ni Soledad. Ngunit unti-unti nang bumabagal ang kanyang mga paggalaw. Bumalik na rin ito sa tunay na anyo. Hanggang sa tuluyang nalagutan ng hininga. Magandang aral ito sa ating lahat lalo na sa iyo, Andres. Ang tunay na lakas ay nasa pagkakaisa. Wika ni Lolo Luis habang naglalakad sila pabalik ng kanilang bayan. Tama ka, Lolo. Hanggat magkasama tayo, wala tayong hindi kayang harapin. Tugon ni Pablo. Nakangiti habang iniisip ang kanilang tagumpay. Kagad na nawala ang gayuma ng aswang kay Andres. Labis itong nagpasalamat sa kaibigan. Pablo, maraming salamat na. Kung hindi dahil sa iyo, baka tuluyan na akong napahamak. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaibigan. Wika ni Andres habang yakap-yakap ang kaibigan. Walang anumang, kaibigan. Ito ang palagi mong tatandaan. Magkasama tayo sa hirap at ginhawa. Tugon ni Pablo. Matapos ang insidente, muling bumalik sa normal ang buhay sa baryo. Naging mas matibay ang pagkakaibigan nilang dalawa at higit nilang naunawaan ang halaga ng pagtutulungan at pagkakaibigan. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala sa lahat ng taga-baryo na ang pagkakaisa ang susi sa pagharap sa anumang pagsubok. Si Soledad ay hindi na muling nakita pa at ang baryo ay muling naging payapa.
Nagpatuloy ang mga araw na puno ng kasiyahan at pagtutulungan. Sa bawat pagsikat ng araw, mas naging masigla ang komunidad na ngayon mas matibay at nagkakaisa. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Sandra. Taong 2011. Probinsya ng Siquijor. Simula pagkabata, magkakilala na si Sandra at ang kababata nitong si Binoy. Kapwa magkaibigan ang kanilang mga magulang. Kaya naman maging silang dalawa ay naging malapit sa isa't isa. Ngunit nang magdalaga at binata na ang dalawa, lumipat ng tahanan sila Sandra na naging dahilan. Kaya naputol ang koneksyon nila sa isa't isa ni Binoy. Lumipat sa probinsya sila Sandra dahil namatay ang ama. Nagpunta naman sa ibang bansa ang ina kaya naman naiwan sa lolo si Sandra. Kilala bilang magaling na albularyo ang lolo nito. Kaya naman naisipan noon ng dalaga na mag-aral ng lihim na karunungan kahit papano. Apo, ang pagiging albularyo ay hindi basta-basta. Maraming proseso at dapat aralin. Ngunit kung desidido kang magagawa mo naman ang lahat ng nais mong matutunan. Yun nga lang, marami kang pagdadaanan. Wika ni Lolo Yano. Natahimik si Sandra sa sinabi ng lolo. Napaisip ito. Elo, di ba kapag may tangan kang kaalaman, magagawa mong protektahan ang sarili mo laban sa mga masasamang nilalang? Tanong ni Sandra. Maaari po. Pero kung mas malakas ang nilalang na yon kesa sa'yo, magagawa ka nilang saktan kaya po. Mag-iingat kang palagi. Lalo na sa mga taong makakasalamuha mo dahil hindi mo alam ang tunay nilang pagkatao. Tugon ni Lolo Yano. Napangiti si Sandra sa sinabi ng lolo. At ng araw na yon, nag-aral nga ang dalaga ng lihim na karunungan. Ngunit hindi niya binigyang pansin ang tungkol sa paglaban sa mga kulam at barang. Mas piniling aralin ng dalaga ang pagpapalakas ng pisikal, kahit sinasabihan siya ng lolo na aralin pareho. Sa paglipas ng panahon, natuto si Sandra kung paano gumamit ng mga armas at sumasama na rin ito sa lolo sa paglaban sa mga aswang. Hanggang sa nakadaupang palad ng maglolo ang isang matandang aswang, si Cadelia. Lo, hindi po ba siya yung pinuno ng mga aswang? Delia ang pangalan niya, di ba? Tanong ni Sandra. Napangiti naman si Lolo Yano sa sinabi ng apo. Hindi niya inaasahang matatandaan ni Sandra ang kanyang sinabing impormasyon. Siya nga po. Kailangan na matapos na ang kasamaan ng babae niyan, alang-alang sa ating mga kasamahan. Tugon ni Lolo Yano. Napangiti ang dalaga. Yun ang unang beses na lalabanan niya ang isa sa malakas na aswang sa kanilang baryo. Mabilis na kumilos si Lolo Yano at tinulungan ang apo. Ngunit mabilis ang mga pangyayari at nakatakas si Delia. Hindi naman hinayaan ni Sandra na makalayo ang pinuno ng mga aswang. Kaagad niya itong sinundan kahit na pinipigilan pa siya ni Lolo Yano. Nang maabutan ni Sandra ang matandang aswang, walang pag-aalinlangan na hinampas niya ito sa likuran ng buntot page. Dahilan para mapahinto ito sa pagtakbo. Marami ka nang nabiktima, kaya naman tatapusin ko na ang kasamaan mo. Wika ni Sandra. Natahimik naman si Cadelia at ininda nito ang kanyang sugat. Akmang sasaksakin ni Sandra ang aswang.
dumating ang isang malaking pusa at tinulak nito ang dalaga papalayo. Dahilan para mapahiga sa lupa. Akmang kakalmutin si Sandra. Ngunit biglang dumating si Lolo Yano. Gamit ang sibat. Tinamaan niya si Cadelia sa bahaging puso. Kaya naman binitawan ng nilalang si Sandra at kagad tumakas ang aswang na kasama ni Cadelia. Hindi ka dapat pabigla-bigla ng kilos apo. Paano kung nahuli ako ng dating? Tinapahamak ka na sana. Wika ni Lolo Yano. Tumayo naman si Sandra at pinagpag ang damit. Tinamaan mula sa puso si Cadelia. Kaya panigurado, hindi na yung bubuhayin pa. Anong mangyayari kapag namatay ang pinuno ng mga aswang? Tanong ni Sandra. Hindi na sila mangangahas pa na pasukin ang teritoryo natin. Sana lang, kagaya ng hinala mo mawala na si Delia. Tugon ni Lolo Yano. Umuwi na ang maglolo at nagpahinga. Kalaunan hindi na ginambala pa ng kahit na anong nilalang ang kanilang baryo. Kaya naman nalagay sa tahimik ang lugar. Kalaunan, nakatanggap ng tawag mula sa ina si Sandra. Nakauwi na ito sa kanilang dating tahanan. Kaya naman bumalik ang dalaga sa tahanang yun. Ayaw man itong iwanan ang lolo. Ngunit wala na siyang nagawa pa kundi ang sundin ang nais ng ina. Pagkabalik sa dating tahanan, kagad na hinanap ng dalaga ang kababatang si Binoy. Ngunit alam niya na hindi na doon nakatira ang pamilya ng kaibigan. Nalungkot ang dalaga. Ngunit iniisip niya na lamang na maaaring yon ang kaloob sa kanila ng Diyos. Iniisip na kailanman hindi na niya makikita pa ang kaibigan. Hanggang sa naghanap ng trabaho si Sandra dahil ayaw niyang umasa sa kita ng ina at dito niya muling nakita si Binoy. Sandra, ikaw nga. Kailan ka pa bumalik dito? Saan ka na ngayon nakatira? Tanong ni Binoy. Napangiti naman si Sandra nang makita ang kaibigan. At katrabaho pa niya ito. Nung nakaraang buwan pa ako bumalik dito, doon pa rin kami nakatira sa dati naming bahay. Kayo, kumusta na? Tugon ni Sandra. Nagkwentuhan ang magkaibigan tungkol sa mga nangyari sa kanila ng mga panahong nagkahiwalay silang dalawa. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, bigla na lamang may sumulpot na isang babae. Nga pala Sandra, siya si Luisa. Katrabaho din natin. Luisa, si Sandra nga pala. Kababata ko. Pagpapakilala ni Binoy. Masaya akong makilala ka, Luisa. Nobya mo ba siya, Binoy? Tugon ni Sandra. Naku, hindi no. Kaibigan ko lang si Luisa. Siya yung naging matalik kong kaibigan nung nawala ka eh. Wika ni Binoy. Napatango naman si Sandra at kinamayan ito ni Luisa. Nagkaroon muli ng komunikasyon ang dalawang magkaibigan. Ngunit sa tuwing kinakausap ni Sandra si Binoy, bigla na lamang dumadating si Luisa. Kalaunay hindi nagaanong napapansin ni Binoy si Sandra dahil palagi itong may lakad kasama si Luisa. Pakiramdam noon ng dalaga. Lumayo na ang loob sa kanya ni Binoy dahil iniwan niya ito noon. Gayunpaman, nagpatuloy ang magandang samahan ng dalawa at nakikipagsabayan na si Sandra kay Luisa. Hindi nagtagal. Bumalik ang nararamdaman noon ni Binoy para sa kaibigan. Kaya lakas loob itong umamin kay Sandra. Pumayag naman ang dalagang ligawan siya ni Binoy. Ngunit napansin ni Sandra na parabang naiinis sa kanya si Luisa dahil iritable ito sa tuwing kasama nila. Alam nyo,
Hindi na lang sana ako sumama. Para akong baliw sa ginagawa niyo eh. Makaalis na nga lang. Wika ni Luisa. Nagkatinginan ang dalawa sa inasta ng dalaga. Lalo na nang umalis ito. Alam mo Binoy, pakiramdam ko may gusto sa'yo si Luisa. Palagi siyang naiinis kapag nakikita tayong magkasama eh. Kaibigan mo lang ba talaga siya? Tanong ni Sandra. Natahimik naman si Binoy at parabang napaisip ito sa sinabi ng kaibigan. Wala namang namamagitan sa aming dalawa eh. Ilang beses ko rin naman siyang tinanong noon kung may gusto siya sa akin. Pero ang sabi niya wala daw. Baka masama lang yung pakiramdam niya kaya ganun. Tugon ni Binoy. Hinayaan na lamang ng dalawa ang pinakita sa kanila ni Luisa. At kalaunan, humingi naman ng pasensya ang dalaga sa pinakita niyang asal sa dalawa. Hanggang sa sinagot na nga ni Sandra si Binoy. At naging ganap na magkasintahan ang dalawa. Kalaunan, napapadalas naman ang panghihiram ng gamit ni Luisa kay Sandra. Hanggang sa isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Sandra, bigla na lamang naramdaman niya na tila merong sumasakal sa kanya at nang imulat ang mga mata. Nakita niya ang isang babaeng mahaba ang buhok. Napatayo sa higaan si Sandra. Ngunit napagtanto niyang nananaginip lang pala siya. Ilang beses itong nangyari kay Sandra. Madalas yung mangyari tuwing 3:00 na madaling araw. Minsan pa'y nagkaroon ng biglaang plano ang buong kumpanya na pinagtatrabahuhan ng mga ito na magpunta sa isang liblib na lugar dahil miyembro ang kanilang amo ng isang relihiyon na tumutulong sa mga mahihirap. Kaagad na nagpunta ang lahat ng empleyado kabilang na sila Sandra. At dahil masyadong liblib ang lugar, doon na nagpalipas ng gabi ang mga ito. Magbabanyo lang muna ako ha. Kanina pa kasi ako naiihi. Pagpapaalam ni Sandra sa mga kasamahan. Inalok pa ito ni Binoy na samahan ngunit hindi na lamang nagpasama pa ang dalaga. Pagkarating sa banyo, habang umiihi nakarinig ng kakaibang tinig si Sandra. Kaya naman nagmadali na itong lumabas. Dito niya nakita ang isang nilalang mula sa hindi kalayuan na parabang handa ng umatake sa kanya. Alam ni Sandra na aswang yun ngunit nang susundan na nito ang dalaga. Dumating naman si Binoy at hinahanap nito si Luisa. Kanina pa siya wala, kaya pinapahanap na siya ni amo sa akin. Di mo ba siya nakita? Tanong ni Binoy. Kaagad namang umiling si Sandra at nagsimula ng hanapin ng dalawa si Luisa. Ngunit hindi nila ito nakita kaya naman. Nagpasya ang dalawang bumalik na lamang at laking gulat nila. Dahil naroon pala si Luisa. Saan ka galing Luisa? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Tanong ni Sandra. Kaagad napuna ng dalaga ang sugat ni Luisa sa braso. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ang nangyari doon. Wala to. Nagpahangin lang ako kanina tapos nasanggi ko ang isang matulis na damo. Kaya yan. Nasugatan ako. Wika ni Luisa. Napatango na lamang ang dalawa ngunit nagtataka na si Sandra. Dahil napansin niya na tumama ang balikat ng nilalang sa isang alambre na kapareho ng sugat ni Luisa. Gayunpaman, hindi magawang makumpronta ni Sandra ang babae dahil alam niyang pagtatawanan lamang siya nito. Matapos ang araw na yon, naisip ni Sandra na maaaring may tinatago sa kanila si Luisa. Ngunit wala siyang lakas ng loob para kausapin ito lalo na't wala siyang makuhang ebidensya. Sa paglipas ng mga araw,
Mas lalong tumibay ang pagdududa ni Sandra kay Luisa nang bigla siyang nagkasakit buhat nang ipahiram niya ang suklay kay Luisa. Walang kaalaman sa pangkukulam si Sandra, ngunit alam niya na maaaring gamitin ang personal na gamit upang bigyan ng sakit ang sino mang nais na maging biktima. Kaya naman nagpasya si Sandra na suotin ang bigay sa kanya ng lolo. Natigil naman ang mga nangyaring kakaiba kay Sandra nang suotin niya ito. Kalaunan, nagpasya ang dalawa na magsama sa iisang bubong. Ngunit minabuti ng mga ito na magpakasal muna na siyang nais ng nanay ni Sandra. Naging masaya ang dalawa sa kanilang desisyon. Ngunit si Luisa ay tila hindi masaya sa mga nangyayari. Palagi itong dumadalaw sa tahanan ng mag-asawa nang wala man lamang pasabi. Basta-basta na lamang itong dumadating at madalas pang makitulog sa bahay nila Sandra. Papansin ko mga kakaibang kinikilos ni Luisa. Binoy, pagsabihan mo naman yung kaibigan mo. Hindi magandang palagi siyang nandito, lalo na't bahay natin ito. Nakakasira siya ng araw eh. Wika ni Sandra. Napabuntong hininga si Binoy at pinakalma ang asawa. Matapos ang araw na yon, kinausap ni Binoy ang kaibigan at parabang nagalit pa si Luisa. Ngunit hindi na ito pumunta pa sa tahanan ng mag-asawa. Nakahinga naman ng maluwag si Sandra dahil hindi siya komportable na nasa tahanan nila ang babae. Gayunpaman, muling bumalik ang mga kakaibang pangyayari sa buhay ni Sandra. Ngunit sa pagkakataong yon, bigla na lamang siyang tinubuan ng mga sugat sa katawan na tila galis mula sa aso. Nangamba si Sandra na lumala ang karamdaman at madamay si Binoy. Kaya naman kagad itong tumawag sa lolo at sinabihan siya nito kung ano ang dapat gawin na kagad namang sinunod ni Sandra. Kalaunan, nawala rin naman ang mga sugat sa katawan ni Sandra. Ngunit hindi niya natukoy kung sino ang may gawa ng bagay na ito. Sa pagdaan ng araw, nagpatuloy ang pagkakaibigan ni Binoy at Luisa. Ngunit todo ang pag-iwas ni Sandra sa babae dahil alam niya na may itinatago ito. Gayunpaman, lahat ng iniisip na yon ni Sandra nawala nang malaman niyang nagdadalang tao siya. Sobrang saya ang naramdaman ng mag-asawa nang malaman nila na magiging magulang na sila. Ipinalam ni Binoy sa lahat ang magandang balita. Naghanda pa ito at inimbita ang lahat ng kanilang katrabaho kabilang na si Luisa. Aba, hindi pwedeng mawala ako sa listahan ng mga ninang ha? Wika ni Luisa. Titig na titig ito sa tiyan ni Sandra ng mga sandaling yun. Ilang beses pa itong napalunok na hindi naman maunawaan ni Sandra kung bakit. Oo naman, kaibigan ka namin ni Sandra at ikaw ang nasa unahan ng listahan. Wika ni Binoy. Bumaling pa ito sa asawa. Tumango lang si Sandra at kagad na nagpaalam sa mga ito na magpapahinga lamang. Kaya naman bumalik na ito sa kanilang silid. Matapos ang kasiyahan, bigla na lamang nanakit ang tiyan ni Sandra. Kaya namang kagad itong nagpahid ng langis na padala sa kanya ng lolo. Nang dahil sa sama ng pakiramdam, kagad naman nakatulog si Sandra ngunit nang sumapit ang 12:00 na madaling araw, hindi ito mapakali. Pakiramdam niya na iinitan siya na hindi niya mawari. Binoy, buksan mo nga ang ilaw. Pinatay mo ba yung bentinador? Napakainit kasi. Wika ni Sandra. Dahan-dahan itong umupo at pinunasan ang noo na pawis na pawis. Kagad namang sinindihan ni Binoy ang ilaw
at bigla na lamang silang nakarinig ng kalabog mula sa likuran ng tahanan. Teka, ano yun? Parang may nahulog na mabigat na bagay ah. Wika ni Binoy. Akmang tatayo na sana ito nang makita niyang namumutla ang asawa. Merong dugo sa kama. Nataranta kagad si Binoy at binuhat ang asawa. Sumigaw na ito ng tulong lalo na nang bigla na lamang nawala ng malay si Sandra. Mabuti na lang. Kagad itong tinulungan ng kanilang mga gising pang kapitbahay. Itinakbo sa ospital si Sandra. Mabuti na lamang naagapan pa ang bata sa sinapupunan dahil muntikan na itong malaglag. Isang linggong nanatili sa ospital si Sandra kahit ayaw nito. Malakas ang kutob ni Sandra. Inaaswang siya kaya naman ganun ang nangyari. Kaya naman nang makauwi sa tahanan, kaagad na naglagay ng pangontra sa aswang ang babae at laking gulat niya. Dahil ni minsan ay hindi na pumunta sa tahanan si Luisa. Nang manganak si Sandra, nagpasya si Binoy na lumipat ng mas malaking bahay. Kaya naman ginamit nito ang lahat ng ipon upang makabili ng bagong tahanan at pinaupahan na lamang nila ang kanilang dating bahay. Inisip noon ni Sandra na magandang simula ang naisip ni Binoy dahil puro kamalasan lamang ang inabot nila sa lumang tahanan. Sa pagdaan ng araw, palaging dumadalaw sa bahay nila si Luisa. Ngunit wala na itong ginagawa pa na kakaiba. Kaya naman naisip noon ni Sandra na maaaring haka-haka niya lamang ang mga napapansin noon at inisip na maaaring dala lamang yon ng kanyang pagbubuntis. Nakita niyang mabait naman si Luisa. Palagi pa nitong sinasabi na siya na lamang ang mag-alaga sa inaanak. Ngunit sinabi ng mag-asawa na hindi na kailangan. Kalaunan, bininyagan ang anak nila Sandra at naging opisyal na magkumari na ang dalawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, tila sinusubok ng Diyos ang mag-asawa. Bigla ang nagkaroon ng sakit si Binoy. Nabaldado ito dahilan para bumalik sa pagtatrabaho si Sandra. Sa puntong yon, hindi na alam ni Sandra ang gagawin. Ngunit kagad nagpresenta si Luisa na siya na ang titingin sa mag-ama ni Sandra sa tuwing nasa trabaho. Pumayag naman si Sandra ngunit mas lalo lamang lumala ang sakit ni Binoy at hindi na ito nakapagsalita. Labis ang pag-aalalang nararamdaman ni Sandra sa asawa at napapatanong na lamang ito kung ano nga ba ang kanyang nagawa. Magpakatatag lang kayong mag-asawa. Malalampasan niyo rin ang pagsubok na ito sa buhay niyo. Hindi ba, Binoy? Payo ni Luisa sa mag-asawa. Tumingin pa ito kay Binoy. Ngunit hindi naman ito tumugon dahil hindi siya makapagsalita. Ngunit napansin ni Sandra. Tila natatakot ang asawa sa presensya ni Luisa. Gayunpaman, naisip ni Sandra na maaaring nagkamali lamang siya. Hanggang sa isang araw, dumalaw ang lolo ni Sandra sa kanilang tahanan. Hindi ka man lang nagsabi, Lolo, na uuwi ka. E di sana, nasundo kita sa sakayan. Wika ni Sandra. Napakunot naman ang noo ng matanda nang makita ang kalagayan ng asawa ng apo. Kaagad niya itong pinulusuhan na. Apo, kinukulam ang asawa mo at mukhang pinapahirapan ito ng isang aswang. May pinapasok ka ba sa bahay ninyo na ibang tao? Tanong ni Lolo Yano. Nagulat naman si Sandra sa sinabi ng lolo dahil alam niya kung paano makilala ang isang aswang. Imposible naman po yan, Lolo. Kilala mo naman ako eh. Matinik ako pagdating sa mga aswang. Wika ni Sandra. Naisahan ka ng aswang na yun, Apo.
Kita mo ang iyong asawa. Lubos na napahirapan at kaunti na lang magtatagumpay na siya sa kanyang planong pagpaslang kay Binoy. Mapagpanggap ang mga aswang, apo. Kaya naman isipin mo kung sino ang mga pinapasok mo dito sa tahanan ninyo. Tugon ni Lolo Yano. Isinuot na matanda ang isang porselas kay Binoy. Sinabihan nito ang apo na mas makabubuti kung sasama na muna ang mga ito sa kanya sa probinsya. Kaagad namang nagpasya si Sandra na umuwi na muna sa kanilang probinsya upang gumaling na ang asawa. Si Luisa lang naman po yung pinapasok ko sa bahay, Lo. Siya po kaya ang may gawa nito? Tanong ni Sandra. Napabuntong hininga si Lolo Yano at kagad tinawas si Binoy. Dito nga lumabas ang imahe ni Luisa. Nakikilala mo ba ang babaeng ito, apo? Siya ang kumukulam sa asawa mo. At siya rin ang gumagambala sa iyo noon pa. Tugon ni Lolo Yano. Nanlaki ang mga mata ni Sandra nang makita na tama nga ang hinala. Si Luisa ang siyang kumukulam kay Binoy. Si Luisa? Pero Lo, ano naman ang motibo niya? Bakit niya ito ginagawa sa amin? Kaibigan siya ni Binoy eh. Tanong ni Sandra. Malalaman natin kapag gumaling na ang asawa mo. Hindi masaklaw ng kakayahan ko ang ugat ng galit ng babaeng ito. Ngunit isa lang ang alam ko. Nais niyang ubusin ang pamilya mo, apo. Tugon ni Lolo Yano. Kinilabutan si Sandra sa sinabi ng lolo. Naisip niyang mabuti na lamang dinalaw sila nito. Dahil kung hindi, maaaring nagtagumpay na si Luisa sa kanyang masamang plano. Hindi nagtagal bumuti din ang kalagayan ni Binoy. Bumalik na ang sigla ng katawan. Unti-unting nakapagsalita ito at kagad siniwalat niya ang lahat ng plano ni Luisa. Wala siyang kasing sama. Ulit-ulit niya akong pinahihirapan gamit ang isang manika na merong larawan ko. Nang malaman ko ang plano niyang patayin ang anak natin, binigyan niya ako ng sakit para hindi ako makapagsumbong sa'yo. Pinaurong niya ang dila ko nang subukan kong magsabi sa'yo. Pagpapaliwanag ni Binoy. Pero bakit niya namang ginagawa ang bagay na yun sa atin? Di ba't kaibigan mo siya? Tanong ni Sandra. Dito na isiniwalat ni Binoy na anak ng aswang na mangkukulam si Luisa. Hindi lang ito ordinaryo. Dahil anak ito ng pinuno ng mga aswang. Nabanggit sa akin ni Luisa na dahil daw sa lolo mo, namatay daw yung nanay niya. Sa pagkakatanda ko, Delia ang pangalan ng nanay niya eh. Wika ni Binoy. Nagkatinginan ang maglolo nang banggitin ni Binoy ang pangalan ni Delia, ang pinuno ng mga aswang na napas lang ni Lolo Yano. Matagal na panahon na ang nakalilipas. Ngayon alam ko na kung saan nang gagaling ang kanyang galit. Huwag kayong mag-alala. Dahil tutugisin natin si Luisa. Wika ni Lolo Yano. Nang tuluyang gumaling si Binoy, nagpa siya ang maglolong hanapin si Luisa. Gayunpaman, hindi nila ito nakita pa. Hindi rin makita ng matanda ang pinagtataguan ng babae. Dahil gumawa ito ng orasyon upang hindi siya mahanap ng sino mang may kaalaman sa lihim na karunungan. Ano nang gagawin natin, Lolo? Hindi natin pwedeng hayaang mabuhay si Luisa. Dahil hindi natin alam ang mga kaya niya pang gawin sa pamilya ko. Makapaghiganti lang. Tanong ni Sandra. Kung hindi natin siya makita, ibabalik ko sa kanya ang lahat ng sakit na nilagay niya sa inyo noon. Alam kong hindi magiging madali ang bagay na ito.
dahil hindi basta-basta ang kalaban. Pero hihingi ako ng tulong sa aking mga kaibigan. Kaya sigurado kung pag natulungan nila tayo, magagawa nating matalo si Luisa. Tugon ni Lolo Yano. Nagpa siya ang maglolong balikan si Luisa sa pamamagitan ng paggamit ng itim na kapangyarihan. Natatakot man si Sandra sa maaaring kahinatnan ng kanilang pagpapasya. Ngunit desidido siyang matapos na ang kasamaan ni Luisa. Kagaya ng sinabi ni Lolo Yano, humingi ito ng tulong sa mga kakilala at magkakasama nilang binalik ang sumpa kay Luisa. Hindi naging madali ang lahat dahil bigla na lamang nahimatay si Binoy. Maging ang anak ni Sandra dahil sa kanila pinilit inilagay ni Luisa ang sumpa. Gayunpaman, hindi nagpatalo sila Sandra. Hindi ako magpapadaig sa inyo. Sama-sama kayong mararamdaman ang galit ng isang anak na namatayan ng ina. Sigaw ni Luisa. Umaalingaw-ngaw sa buong paligid ang boses ng babae. Ngunit hindi nagpatinag ang mga ito at sabay-sabay silang nag-usal ng dasal. Ilang sandali ang lumipas. Nabalot ng itim na usok ang paligid at bawat isa sa mga ito. Nawawalan ng malay hanggang sa natira na lamang si Sandra at ang lolo. Mamatay ka na sana, kagaya ng nanay mo. Magsama kayo sa impyerno. Sigaw ni Sandra. Hiniwa nito ang kamay at pinatak ang dugo sa larawan ni Luisa. Sabay usal ng mga orasyon. Doon na nawala ang itim na usok sa paligid. Nagkamalay na ang mga kasama nila Sandra. Matapos gawin ang ritual, kagad na sinunog ng mga ito ang ginamit nila upang magtagumpay sila. Hanggang sa lumipas ang 1 taon. Nabalitaan na lamang nila Sandra mula sa isang katrabaho. Pumanaw na si Luisa. Natagpuan ang bangkay nito sa isang liblib na lugar at naaagnas na. Para bang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Sandra nang marinig ang balita. Nang dahil sa mga nangyari, mas lalong tumatag ang samahan nilang mag-asawa. Sa kasalukuyang taon, magaling na si Binoy at bumabawi na ito sa kanyang asawa. Dalaga na rin ang kanilang anak. Masayang namumuhay kasama si Lolo Yano. Marami mang pagsubok ang dumating sa buhay. Pinatibay naman sila ng mga nangyari. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Naway nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ating channel. Naway patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.